Ito po, no, sa ating balitang pangkalusugan. Ano po ba yung mga paraan para makaiwas tayo sa sobrang pagkain sa panahon ng ganitong puros sa party, no? Kaliwat kanan ng mga party natin, eh. Well, unang-una, may mga tips po dito, no? Ways to prevent overeating during holidays. Number 1, drink water. Abay, sinasabi rito, magandang sistema pala yung bago ka kumain, uminom ka ng isang basong tubig, pero hindi pwedeng malamig. Kailangan warm ng konti. Kung pwedeng sinasabi nilang patay yung lamig o kaya yung lukewarm, pwede. Mas maganda yung warm ng konti. Wag naman hot. Wag naman para ka nagkape ng tubig lang, no? So, yung medyo warm, nakakatulong po yon para unang-una sa digestion at pangalawa, nakakatulong yun para medyo puno na kagad yung tiyan mo at hindi ka na lamon ng lamon. Pero once na naramdaman mo na busog ka na, tumigil ka naman. Kasing iba sa inyo, porkit pagkakataon ko na makatikim ng ganito, abay, kung kumain naman, kala mo wala nang bukas. Alam nyo po, karamihan sa mga inatake sa puso, lalo na sa panahon nitong Kapaskuhan, sila yung mga alam na nila yung bawal, at alam na nga nilang bawal, kinain pa nila. Number 1 yan. Ang katuwiran, may gamot naman ako. Lalo na yung mga diabetic, saka yung mga hypertensive, yung mga mataas ang cholesterol, triglyceride, saka uric acid. Ang katuwiran yan, may ininom naman akong gamot pangontra. Ito pang number 2 na problema. Busog na sila, ayaw pa nilang tumigil, ihintay nila yung talagang bondat na bondat. Yan ang, ayaw ko ba yan ang talagang ugali ng Pilipino yata, no? Pero hindi naman lahat, ha. So ngayon pala may disclaimer na ako, ha. Hindi lahat. Pero yung iba talaga, nakita na nila, may lechon. Palagi kong sinasabi, wag nang kumain ng lechon na baboy. Kung gusto mo lechon manok, pwede, pero wala yung balat. Tapos laman lang. Pero yung lechon baboy, lechon baka, kung pwedeng iwasan na. Hindi kukurot talaga yan doon sa may sa may bandang tiyan o kaya doon sa may balat Ang sabi ko naman sa inyo, pagkakain po kayo ng lechon, papayagan ko po kayo. Pero yung parte lang ng lechon na kakainin nyo, yung mansanas. Pero ngayon, sa hirap ng buhay, napansin ko, karamihan ng mga lechon, pag may handaan, wala ng mansanas. Kung mansanas lang, wala pong problema. Okay? Pati balat, kainin nyo po yung balat ng mansanas. Kung gusto nyo, pati buto, pwede. Ano pa? Ano pa ang problema ng Pilipino? Pumupunta sila sa handaan. Ito, totoo to kung meron pong gusto mag-react na sasabihin na sinungaling ako, bahala kayo. Pero tingnan nyo po kung totoo hindi. May handaan mamayang gabi alas 7. Ngayon palang tanghalian, buwelo na yan. Hindi na masyado kakain yan, konti-konti. Alam mo sasabihin? Mamaya na ako kakain kasi may party kami, mamayang gabi. Ayan. Alam niya, marami ang handa. May naghahanda ba ngayon na isang ulam lang? Usually, hindi naman bababa ng 4-5 yan. Aba, nakakita nga ako ng handaan, 12 ang ulam di ba? May fruit salad pa, may mga leche plan, may mga sapin-sapin. Abay, lahat ho yan bawal sa mga diabetic. Pero sasabihin ng iba, minsan lang naman Ang tanong, ilang beses ba mamatay ang isang tao? Di ba minsan din? Paano kung yung minsan na yun, nadali ka pa? Allah, nasa huli yung pagsisisi. Isang araw na sarap, habang buhay na sisi. Ilang kaya nakikinig ngayon na natamaan sa sinabi ko last year? O yan. Yan na lang ang tanong Ilan kaya ang nakikinig ngayon? Totoo yung sinabi ni Doktor. Yung Christmas party last year, tinira ko yung baboy. Ang sarap yung binangoonan, bagwaongan. Ayun. Ilan? Ilan kaya ngayon na nakikinig na inadmit sa ospital nung first week of January? Paano? December. Maski may nararamdaman na ang Pilipino, hindi pupunta sa ospital yan, hindi magpapatingin sa doktor. Sasabihin niya, Paskong Pasko, nasa ospital ako. Yung iba nga, nasa ospital, naka-confine na Pipilitin ng kamag-anak, Dok, baka pwede mang ilabas natin yan kasi gusto namin mag-reunion sasabihin ng doktor, hindi pwede kasi mataas pa ang BP, hindi pa control. Hindi babantayan namin yung kakainin yan. Kaso, hindi nga kumain. Kaso sa sobrang excitement, tumaas din ang BP, namatay din. Pag minalas-malas talaga, ganyan talaga nangyayari. Ano pa dapat? Pupunta kayo dapat sa isang handaan, o maski mamayang gabi na yung handaan, magmerienda ka ngayon ng gulay, o kaya prutas. Subukan nyo po yung singkamas. Ako, I find it effective. Yung singkamas,
Yung isang maliit lang na sukat na singkamas, kainin nyo yon mga 1-2 oras bago kayo kumain ng handaan. Unang-una, watery. So, ano mararamdaman mo? Ihi ng ihi. Di ba maganda nga yung ihi ng ihi? Dahil linilinis mo yung katawan mo, sabi. Pangalawa, high in fiber. Kaya busog ka kaagad. Di pagdating sa handaan, doon na lang tayo sa tsikahan. Wala kasing namamatay sa tsikahan. Kwento-kwento, kumusta na ang buhay-buhay, mga ganyan, daldalan, pagchismisan nyo yung mga kaibigan nyo. Pero pagdating sa pagkain, limitahan mo. Pag sinabing, ano ka ba naman, KJ ka? Ay, KJ ako kasi sabi ni Doc Gary, mataas ang sugar ko, mataas ang cholesterol ko. O, di ba? O, di, wala naman nangyari. Kasi alam nyo yung mga barkada, magaling lang yan sa good time. Aba, pare, inuman tayo. Pero pag may tama na atay mo, pare, I'll pray for you. Padadala na lang kita ng ano. Pero ikaw naman nahirapan pag may sakit. Di ba, mga pare ko? Yosi-yosi, o. Sige, isang stick, hati-hati pa kayo. Barkada, di ba? Kung may isang barkadang matino, sabihin na, uy, masama mag-yosi. Pero bahala kayo kung gusto nyo. Basta ako, out ako, ha. O, dapat ganon. Hindi pwedeng pressure. Yung sinasabing pressure of peers. Yung mga classmate, kasi yung in ako pag nag-yosi kami. Hindi pwedeng ganon. Ikaw naman magkakasakit. Lalo yung mga nakikinig ngayon, naghahanap buhay ka para sa pamilya mo, tapos nagkasakit ka, pabigat ka pa sa pamilya mo. Mamaya, na-stroke ka, tagapunas pa ng puwet yung asawa mo. Panay sabi ng asawa mo, tigil mo yosi, tigil mo alak, ayaw mo tumigil. Oh. Di ba, may katuwiran na naman ako, mga misis, totoo ba yung sinasabi ko? Balik rin natin. Mister, di ba si misis din tomadera din, binabanatan yung mga alak, markang demonyo. May ganun naman may mga babae din naman, di ba? Balik rin natin, ganun, para balance. So, ano pa dapat? Aba, yung mga gulay, prutas na pwedeng nguyain na makatas, yun ang hanapin nyo. So, sinasabi ko nga sa mga naninigarilyo na gustong alisin ng sigarilyo, subukan nyo po yung pipino, carrots at singkamas. Pipino, carrots, singkamas. Ngata-ngatain nyo lang yan, nakakabawas din yan ng katakawan. Pati craving sa sigarilyo nababawasan. Yung malamig para yung taste buds nyo, medyo patayin yung paglalaway. Then exercise regularly. Ngayon pa lang exercise na. O may party for example sa 15, sa 16, 17. Ngayon pa lang December 9, ano ba naman maglakad ka na ngayon araw-araw ng 1 oras? Kung bata-bata ka pa, 1 oras, kaya mo naman, di ba? Brisk walking, stationary jogging, aerobics. Low impact lang. Low impact. Pag sinabing low impact, kuha ka lang ng isang bench o kaya sa unang baitang ng hagdanan, up and down ka lang doon sa unang baitang, ayos na po yun. 15 minutos, walang tigil. Up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up. Pwede po yan. Then yung kamay mo, iwagay-iway na para kang Miss Universe. Pwede na yun. Basta non-stop for 30 minutes. Then, yung mga nag-grocery naman, kung kayo magluluto para sa Noche Buena at kung ano-ano mga parties, no? Pagpupunta kayo sa groceries, pilitin nyo po na hindi rin kayo gutom pagpupunta sa groceries. Dahil iba po yung mga namimili na gutom sa busog. Halimbawa, subukan nyo po, misis, pumunta ka sa grocery na kakakain mo lang. At subukan mo pumunta sa grocery na gutom ka. Iba yung choices na dinadampot mo. Pero siyempre, depende rin yung sa budget. Kung wala kang pera, wala kang choice. Tama naman yan, no? Direct to the point. Pero kung may pera ka, ang dami mong choices. Iba naman ang choices, iba naman yung nabili mo at hindi mo nabili, di ba? Choice mo nga, wala ka naman pambili. Wala rin. Pero kung gusto mo naman, ang dami mong pambili, aba, pinipili mo maski hindi mo gusto. Minsan ganun takaw mata. Tapos pag kumuha sa mga plato sa mga handaan yan, maski naman alam niyang punong-puno na yung plato, aba, hindi titigil yan. Tapos, matitira lang. Ang daming nagugutom. Ikaw naman, kung kumuha ka ng ulam, ang dami-dami. Hindi mo naman kaya ubusin. Pwede ka naman bumalik kung gusto mo. Naku, dami na tatamaan siguro. Then, iwasan din yung sobrang patatas. Yung iba, sabi nila, naku, ayoko mag-rice. Dahil carbohydrates yan. Panay-isda ang gulay lang ako. Pero ang daming patatas. Yung mga white potatoes, masama. Sweet potatoes, pwede. Bakit ganun? Yung sweet potatoes, pwede. Yung white potato, hindi pwede. Yung mga ginagawa yung french fries, hindi pwede masyadong marami. Pero yung kamote, yung mga matatamis na kahoy, yan pwede yan. Ayun nga lang, ang disadvantage, utot ng utot dahil high in fiber. Yan. So, yan po yan. So, ngayon, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, ano ba yung 10 bagay na sinasabi ni Doc na hindi natin alam tungkol sa kolesterol?
So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung tungkol sa kabutihan naman ng kolesterol. Puros kasamaan eh. Ngayon, kabutihan. Ibig sabihin yung good cholesterol. Then, pag-usapan natin yung bad. Then, iugnay natin sa coronary artery disease hanggang papunta heart attack. So itong kwento nito, inumpisa natin sa pagpapaliwanag, sa pag-warning, sa pagbigay ng mga posibleng mangyayari na maganda at pangit, at sa pwedeng ikahantungan. Ngayon, kung di kayo nakinig, sorry. Kung nakinig naman pero hindi naman nakikinig, sorry din. Pero kung nakinig ka at nakinig ka talaga at sinunod mo ito, see you next year. Sa pagbabalik natin, huwag po kayong alis. Dito lang po sa Gabay sa Kalusugan. Sinunod mo ba ang advice ko na kailangan kapag natulog ka, nakabukas ang bintana? Opo. Oh, sana wala ang hika mo. Ang hika? Hindi. Pero ang laptop, cellphone, relo at wallet ko, nawala! Dr. Gabby C. ang ating gabay sa kalusugan.